Magsisimula ang bago nating istorya sa isang magandang hapon sa isang tren. Sa loob nito ay makikita natin ang ating bida na nakatayo sa gitna at mukhang pauwi na. Napabuntong hininga na lamang ito habang nakatulala dahil meron siyang naalala. Inisip nito na dahil sa sobrang pagod ay baka bigla na lang siyang mamatay. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung biglang tumunog ang tren at sinabing nasa Yudo Station na sila. Dahil doon ay nagmadali agad bumaba ang ibang pasahero na iyon ang destinasyon. Nung nataman siya ng isang lalaki ay medyo nairita ito at inisip na hindi naman nila kailangang magtatakbo. Pero, nawala agad ang inis nito nung meron siyang nakita sa kabilang bahagi ng tren. Hindi kasi makapaniwala ang ating bida na merong bakantang pwesto sa kalagitnaan ng rush hour. Kaya, bago pa ito mapansin ng iba ay nagmadali agad itong umupo doon. Nung nakapwesto na ito ng maayos ay napangiti na lamang siya at sinabi na makakapagpahinga na rin siya kahit konti. Ang pangalan ng ating bida ay Oh Hyun-min at ang kanyang edad ay 33 years old. Siya ang pinakamataas sa kanyang klase noong natapos siya. Nakapasok agad siya sa isang major corporation bilang isang top recruit, naging pinakabatang manager sa history ng kumpanyang iyon, at malamang sa malamang ay ang magiging pinakabatang executive doon. Pag may project dito na hindi umuusad ay iisa lamang ang sinasabi ng mga nasa taas. Ibigay ito sa kanilang manager na si Hyun. Siya lang daw kasi ang nakakagawa ng mga imposibleng project at ang gumagawa ng lahat kahit na mamatay pa ito sa pagod. Pagbalik natin sa ating bida ay makikita sa kanyang itsura ang sobrang pagod dahil sa kanyang kasipagan. Pero kahit na gusto daw nito ang kanyang ginagawa ay masyado na para sa kanyang katawan ang 3 buwan na sunod-sunod na overtime. Kaya, kahit wala pa ito sa kanyang bahay ay pinaikit na muna nito ang kanyang mga mata para makapagpahinga sandali. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang dumilat ang ating bida at inisip kung napasarap ba ang kanyang pagtulog. Pagtingin niya sa paligid ay medyo namamalikmata pa siya kaya sinabi niya na mukhang lumagpas ata ito sa kanyang train stop. Pero, nung unti-unti nang lumiwanag ang kanang paningin ay sinabi niya na merong kakaiba. Wala kasi siya sa loob ng tren at nakaupo sa gitna ng isang kakaibang lugar. Iniisip nitong mabuti kung ano ang nangyari at kung nasaan siya kaya hindi nito napansin ang mga nakapaligid sa kanya. Pero, bigla na lamang nagsisigaw ang mga goblin na nandoon at mukhang tuwang-tuwa sa pagdating ni Hyun. Hindi pa ito naniwala sa kanyang nakita kaya kinusat nito ang kanyang mga mata ng maayos. Hindi may pinta ang mukha ng ating bida dahil pagkatapos niyang gawin yun ay nandoon pa rin ang mga goblin sa kanyang harapan. Lalo pa itong nagulat nung nakita niya na nagsasayaw pa ang iba dito sa harap sa sobrang saya. Kaya, sinabi nito sa kanyang sarili na mukhang yun na ang epekto ng 3 buwan niyang overtime. Namatay na daw siguro siya o di kaya naman ay nabaliw na dahil sa sobrang pagod. Patuloy pa rin sa kanilang celebration ang mga goblin habang nakatulala lang sa kanyang upuan ang ating bida. At noong nakapag-isip na ito ng maayos ay napansin ni Hyun ang mahahaba nilang tenga at ang kulay green nilang balat. Doon na niya napagtanto na ang mga maiingay pala sa kanyang harapan ay mga goblins na nakikita lamang sa mga laro. Habang nakatingin, meron pa itong napansing kakaiba sa mga ginagawa ng goblins. Kaya kasi nilang magsalita ng Korean at fluent pa daw ang mga ito sa kanyang pandinig. Hindi rin alam ng ating bida kung siya ba ang kausap ng mga ito at kung bakit Lord ang tawag sa kanya ng mga goblin. Natigil si Hyun sa kanyang mga iniisip nung nakita niya na bigla na lamang may umakyat sa kanyang pwesto. Pagtayo nito sa kanyang harapan ay napansin agad ng ating bida na isa itong batang goblin. Masaya nitong binati ang kanyang Lord habang inaabot ang prutas na kanyang hawak at sinasabing kailangan nitong kumain. Kinuha naman agad ito ni Hyun pero tinignan muna nitong mabuti ang bigay niyang prutas. Ngayon lang kasi nakakita ng ganong klaseng pagkain ang ating bida. Hindi rin ito alam kung imahinasyon lang ba niya ito pero meron daw siyang nararamdamang kakaiba sa loob ng prutas. Itatapon na sana ito ni Hyun sa gilid pero nakita niya ang itsura ng mga goblin.
Magmumukha daw siyang masama sa mga yun kung bigla na lang niyang itatapon ang bigay nilang pagkain. Sakto din naman yon dahil habang nakatingin sa prutas ay bigla na lamang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Napabuntong hininga muna ito dahil naalala ng ating bida na ang huling kinain niya ay kimbap lang na nabili pa niya sa convenience store noong umaga. Dahil doon ay sinabi ni Hyun sa kanyang sarili na bahala na kung ano ang mangyari at sabay kagat sa misteryosong prutas na kanyang hawak. Habang masaya ang mga goblin ay makikita sa mata ng ating bida ang kakaibang ekspresyon. Iyon daw kasi ang pinakamasarap na prutas na kanyang natikman sa buong buhay niya. Dahil nakita ng mga goblin ang masayang ekspresyon ng kanilang lord ay nagdiwang ang mga ito at nagsisiga. Pero, bigla namang may kakaibang naramdaman si Hyun kaya nag-iba ulit ang kanyang ekspresyon. Meron siyang sakit na naramdaman kaya napaluhod ito sa harap ng batang goblin. Nahilo din daw siya kaya inisip agad ng ating bida na dahil siguro yun sa pagkain niya ng kakaibang prutas ng bigay ng mga goblin. Tatanungin na sana nito ang batang goblin sa kanyang harapan pero bigla na lamang siyang may nakita. Nakasulat dito ang kanyang sariling status na nakikita lamang sa mga laro. Ang unang pumasok sa utak ng ating bida ay hologram pero hindi pa rin siya sigurado dahil wala naman daw computer na malapit sa kanya. Habang binabasa ang mga nakalagay sa kanyang status ay meron siyang narinig na kakaibang ingay na nagmamula doon. Dito na nakita ni Hyun ang nakasulat sa bandang ilalim ang countdown ng territory war. Dahil walang ideya ang ating bida kung ano ang kanyang nabasa ay tinanong nito sa kanyang sarili kung ano kaya ang ibig sabihin ng territory war. Nanlaki naman bigla ang mga mata nito nung meron sumagot sa kanyang boses na galing sa status. Sinabi nito sa ating bida na ang territory war ay isang gyera laban sa ibang mga teritoryo na nandoon para protektahan ang kani-kanilang mga pwesto. Hindi naman makapaniwala dito si Hyun dahil sunod-sunod kasi ang pumapasok sa kanyang impormasyon na hindi makatotohanan. Nung nahimasmasan ito ng konti ay naisip nito na ang wiki siguro na nakasulat sa kanyang available tool ang sumasagot sa kanya. Nagsalita pa ito ulit at sinabi na kung gusto ni Hyun ay pwede daw nitong sabihin sa kanya ang origin at history ng territory war. Hindi naman ito gustong malaman ng ating bida kaya ang tinanong na lamang nito ay kung nasaan siya at kung paano siya napunta doon. Sinabi sa kanya ni Wiki na wala itong problema at pinaliwanag agad na yun ang Demon Realm. Pero, hindi pa nila matukoy ang eksakto nilang lokasyon dahil masyado pang mababa ang level ng kanilang territory. Hindi naman ulit makapaniwala si Hyun dahil sa dami-daming lugar na pwede niyang mapuntahan ay doon pa talaga sa Demon Realm. Pagkatapos noon ay seryoso lang naghintay ng kasunod na eksplanasyon ang ating bida galing kay Wiki. Pero, hindi na ito nagsalita kaya sinabi sa kanya ni Hyun na kailangan pa niya ng mas detalyadong eksplanasyon. Sumagot naman agad sa kanya si Wiki pero ang sabi lang nito ay hanggang doon lang ang pwede niyang sabihin dahil masyado pang mababa ang level ng kanyang territory. Hindi natuwa sa sagot na yun ang ating bida kaya tinanong na lamang nito kung paano siya makakabalik sa orihinal niyang mundo. Nung sinabi ulit sa kanya ni Wiki na masyado pang mababa ang level ng kanyang territory para masagot yun ay umupo na lang ulit siya sa kanyang pwesto. Pagkatapos noon ay kinurot nito ng malakas ang kanyang pisngi para malaman kung panaginip lang ba ang nangyayaring yun sa kanya. Nung nasaktan ito sa kanyang ginawa ay napagtanto ni Hyun na hindi nga ito panaginip at mukhang totoo nga ang lahat ng iyon. Kaya, dahan-dahan siyang kumalma at sinabi na ayon sa kanyang mga narinig ay meron naman siyang konting ideya kung ano ang kanyang sitwasyon. Sa madaling salita, ang sinasabi daw sa kanyang status ay kinakailangan niyang lumaban sa isang gyera. Nung sinabi sa kanya ni Wiki na tama yun ay tumingin agad ang ating bida sa kanyang harapan. Alam kasi niya na ang mga goblins na yun ang kanyang mga magiging subjects o kasama sa gyera. Pero, nung tinignan niya ang mga ito ng mabuti ay napansin agad ng ating bida ang kanilang itsura. Sobrang payat kasi ng mga ito kaya hindi siya sigurado kung paano mananalo sa gyera dahil kahit siya daw kasi ang kalaban ng mga ito ay hindi sila mananalo sa kanya. Kaya,
Tinanong nito si Wiki kung paano naman sila mananalo sa giyera kung ganun ang kanyang mga kasama at kung ano naman ang mangyayari pag natalo sila sa territory war. Hindi naman makapaniwala si Hyun sa kanyang narinig nung sinabi nito na merong mataas na posibilidad na pwede siyang mamatay. Pag natalo daw kasi ang isang lord sa territory war ay mapupunta ang lahat-lahat ng meron siya sa kalabang lord. At ayon sa statistics na meron si Wiki ay 99.95% daw ng mga lords na natatalo sa war ay namamatay. Napamura naman doon si Hyun dahil simula sa totoong buhay niya hanggang doon sa Demon Realm ay sobrang nahihirapan siya. Sa buhay niya dati, siya ang gumagawa ng lahat-lahat sa kanilang kumpanya kahit parang imposibleng bagay pa ito na kailangang matapos sa susunod na araw. Ngumiti na lamang ito ng mapait at sinabi na hanggang doon ba naman ay ganun pa rin ang kailangan niyang gawin. Pero, hindi pa rin naman pinanghinaan ng loob ang ating bida kaya umupo ito ng maayos at kinausap ulit si Wiki. Tinanong niya kung posibleng makauwi ba siya sa totoo niyang mundo kung lagi siyang mananalo at tumaas ang kanyang territory level. Makalipas lamang ang ilang sandaling pag-iisip ay sinabi sa kanya ni Wiki na posibleng mangyari ang kanyang sinasabi. Sasabihin pa sana sa kanya nito na kahit ganun ay sobrang baba lang ng posibilidad na manalo ang mga bagong lord sa una nilang giyera pero tumayo na ang ating bida at pinatigil ito sa pagsasalita. Naglakad ito papunta sa harap habang iniisip na ayon sa kanyang status ay mamamatay na siya sa loob lamang ng 4 na araw sa kakaibang mundong yun. Sa totoo lang ay wala talaga siyang ideya kung ano ang territory war at kung kaya ba talaga nilang manalo doon. Pero, kahit na ganun ay meron pa rin naman daw silang 4 na araw na natitira. Inayos nitong mabuti ang kanyang suot at inalala na siya si Oh Hyun-min, ang pinakabatang manager sa history ng kanilang kumpanya at ang magiging pinakabatang executive doon kaya wala daw siyang intensyon na mamatay sa Demon Realm. Kaya, ngumiti ito ng kakaiba at tinawag ang atensyon ng lahat ng goblins sa kanyang harapan. Simula daw sa araw na yun, lahat ng nandoon ay kailangang mag-overtime. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay tumigil na sila sa ibang bahagi ng kanilang territory. Sinuri itong mabuti ng ating bida at sinabing masikip pala ang daanan ng kanilang entrance. Kaya, lumingon ito sa kanyang mga kasama at tinanong kung sa tingin nila ay paano sila mananalo gamit ang ganang klaseng lugar. Sumagot naman bigla sa kanya si Wiki at sinabi na naman na masyado pang mababa ang level ng kanyang territory kaya hindi pa niya ito masasagot. Hindi naman siya ang tinanong ni Hyun kaya galit nitong sinabi na huwag siyang magsalita kung hindi siya nito kinakausap. Wala rin naman sumagot sa mga goblins kaya sinabi nito na mukhang kailangan nilang magsimula sa pinaka-basics. Dahil doon ay kinuha nito ang atensyon ng lahat ng nandoon at sinabing makinig sila ng mabuti. Simula daw sa panahong yon, dedepensahan nila ang entrance na yon gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Kaya, hindi na daw sila kailangang magsayang pa ng oras dahil meron lamang silang 4 na araw. Pagkatapos nitong bilangin ang lahat ng goblins ay tinawag nito ang 10 na nasa likod. Tinuro niya ang mga puno sa taas na bahagi at sinabing kailangan nilang pumutol ng mga puno na kasing laki niya ang sukat. Hindi naman alam ng mga goblin na yun kung ano ang rason ng kanilang lord kaya hindi agad sila nakakilos. Nung nakita ito ng ating bida ay galit nitong sinabi na kung naintindihan nila ang kanyang sinabi ay gawin na nila ito ngayon din. Dahil sa takot ay mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta sa taas ng bahagi ng kanilang territory. Napansin naman agad ni Hyun na sumusunod agad sila pag sinisigawan sila ng parang mga militar. Kaya, ginamit nito ang style na yun at tinuro ang 15 goblin sa kanyang gilid. Kailangan daw nilang kunin ang lahat ng malalaking bato na makikita nila at ilagay ito lahat sa 2 tuktok ng kanilang entrance. Dahil sa kanyang tono ay hindi na nagdalawang isip ang mga goblins at mabilis nang umakyat papunta doon. Ang sunod nitong tinuro ay ang lahat ng natitira dahil kailangan daw nilang maghukay doon kasama siya. Pag sabi nito na magsimula na ang lahat ay makikita natin na naghukay agad ang mga ito ng mabilis. Wala silang modernong kagamitan sa lugar na yun kaya ang mga kamay lang nila ang kanilang gamit.
Pagdating ng gabi ay makikita natin na nandoon na ang mga bato, meron na silang mga spears, at nakapaghukay na rin sila sa harap ng entrance. Pinuri ni Hyun ang lahat ng goblins at sinabi na mahusay ang kanilang ginawa. Napansin niya na kahit mahihina ang mga ito ay ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya pag merong sinasabi sa kanila. Habang nag-iisip ay bigla na lamang may lumabas na status sa kanyang harapan na nagsasabing activated na ang trait niyang overtime. Dahil dito ay sinabi ng ating bida na kailangan nilang sulitin ang bawat segundo nito para hindi ito masayang. Kaya, sinabi nito sa mga goblins na magpahinga muna sila sandali habang nakikinig sa kanyang mga sasabihin. Alam daw niya na marami na silang nagawa simula umaga pero malayo pa sila sa pagiging ready at magsisimula pa lamang daw ang totoo nilang trabaho ngayon. Tinanong nito ang mga goblins kung alam ba nila kung ano ang totoong nagagawa ng overtime. Ito daw ang paghahanda ng plano habang tulog pa ang lahat para mapadali ang mga susunod na trabaho. Alam ni Hyun na masakit na ang katawan ng mga goblin pero kailangan daw nilang tiisin ito para sa nalalapit nilang territory war. Tinaas nito ang kanyang sandata at sinabi sa kanyang troops na sumigaw sila ng malakas kung naiintindihan nila ito. Ginanahan ang mga goblins sa sinabi ng kanilang lord kaya sabay-sabay sumigaw ang mga ito ng overtime. Dahil doon ay sinabi na sa kanila ng ating bida na kailangan na nilang magsimula kaya kunin na nila ang kanilang mga sandata at pumwesto na ng maayos. Pero, wala talagang kahit anong skills ang mga ito dahil sa pagkuha pa lamang ng mga sandata ay nagkakagulo na sila ng ganon. Pagkatapos nilang kumilos ay meron na namang napansin si Hyun sa kanyang troops. Hindi siya makapaniwala na iyon ang kanyang kasama sa gyera dahil ang sandata pinili ng mga ito ay bato, sirang kutsilyo, at mga bare hands lang nila. Pero, nag-isip ito ng mabuti at sinabi na goblins lang din naman ang kanilang mga kalaban kaya imposibleng maganda na ang gamit ng mga iyon. At kung pare-parehas lang ang lakas ng mga magkakalaban ay ang mananalo dito ay ang mas magaling gumamit ng kanyang troops. Naalala bigla ni Hyun ang napanood niyang interview na ang lahat daw ng sagot sa usapang business, buhay, o kahit gyera ay nasa mga libro na kagaya ng The Art of War. Sa isang libro na kanyang nabasa, ang pinakamabisang strategy daw ay ang phalanx formation. Para magawa yun ay kailangan lang daw magdikit-dikit ng mga sundalo shoulder to shoulder at sabay-sabay sumugod papunta sa harap. Kahit hindi daw nila ito makuha ng perpekto ay magkakaroon pa rin sila ng advantage sa laban pag ginamit nila ang phalanx formation. Gusto agad itong subukan ni Hyun kaya sinabi nito sa kanyang troops na tumayo sila sa harap at bumuo ng isang mahabang linya. Nakita niya na hindi alam ng mga goblins kung ano ang ibig sabihin ng kanilang lord kaya inisip ng ating bida na kailangan niyang turuan ang mga ito simula sa pinakasimpleng bagay. Kinuha nito ang isang goblin at nilagay ito sa gitna at sinabi na siya ang kanilang magiging reference point. Pagkatapos noon ay kinuha nito ang isa pang goblin at sinabi na tumayo ito sa tabi ng kanilang reference point. Ginawa niya ito sa isa pang goblin at sinabi sa lahat na kailangan nilang humilira sa tabi ng kanilang mga kasamahan. Nung matapos na siya sa lahat ay pinaalala niya na panatiliin ang tamang spacing at pag malapit na silang tumama sa balikat ng katabi nila ay tama ang kanilang ginagawa. Nung mukhang okay na ang lahat ay sinabi nito na ang susunod na step ay ituro paharap ang kanilang spear kagaya ng kanyang ginagawa. At pag sinabi niya ang salitang advance ay kailangan nilang humakbang ng isa sa harap at pag thrust naman ay kailangan nilang tumusok. Nung mukhang nakuha naman ito ng kanyang troops ay sinigaw agad ni Hyun ang salitang advance. Dahil hindi pa sanay ang iba sa kanila ay merong mga nahulog sa isang simpleng command na yun. Akala ng goblin na nahulog sa harap ay mapaparusahan siya ng kanyang lord kaya mukhang iiyak ito ng dahil sa takot. Hindi naman nagalit doon ang ating bida pero pinatayo niya agad ito ng mabilis. Kailangan daw niyang bumalik sa kanyang pwesto at ulitin ang command na yun hanggang sa matutunan nila ito ng maayos. Ginawa nila ito ng paulit-ulit hanggang sa makabisado na ito ng lahat ng nandoon. Sinabi kasi ni Hyun na ang isa sa mga natutunan niya sa dati niyang mundo ay kayang talunin ng training at repetition ang talento.
Kaya, ginawa nila ang isang command na yun ng paulit-ulit hanggang sa wala na talagang magkamali. Habang tumatagal ay napapansin ng ating bida ang pag-iba ng ekspresyon ng kanyang troops. Para daw itong mga bagong empleyado sa kanilang kumpanya na ilang beses nang na-reject ng kanilang boss. Kahit naaawa dito si Hyun ay hindi nila ito pwedeng itigil dahil mamamatay daw silang lahat kung hindi man lang nila magawa ng maayos ang isang command. Para hindi panghinaan ng loob ang kanyang troops ay pinaalala sa kanila ng ating bida na ang lahat ng pagod na yun ay para sa kanilang kaligtasan. Buong gabi nila itong ginawa dahil pag may nagkakamali na kahit isa ay bumabalik sila kung saan sila nagsimula. Lumipas na ang buong gabi at maririnig pa rin sa lugar na yon na pinapaulit pa rin ng kanilang Lord ang kanyang command. Kitang-kita na sa mga goblins ang pagod pero wala naman silang magagawa dahil utos ito ng kanilang Lord. Nung meron na namang nahulog ay mabilis itong pinatayo ni Hyun at tinanong kung seryoso ba talaga siya sa kanyang ginagawa. Dahil mukhang hindi pa rin talaga natututo ang iba ay sinabi ng ating bida na pag meron pang nagkamali ay dodoblehin pa niya ang kanilang gagawin. Natigil naman ito sa kanyang sinasabi nung bigla na lang lumapit sa kanya ang batang goblin na nagbigay sa kanya ng prutas kahapon. Sinabi nito sa kanyang lord na kung gusto niya ay pwede naman sila nitong ibigay sa kalaban bilang pagkain. Hindi natuwa sa kanyang narinig ang ating bida pero hindi muna ito nagsalita. Dinagdag ng bata na nangyari na daw ito dati dahil pag nagbigay sila ng 3 batang goblins ay hindi na nila kailangang lumaban. Hinawakan nito ang daliri ng kanyang lord at sinabi na sa paraang yun ay hindi daw siya mamamatay. Makikita sa ekspresyon ni Hyun ang galit dahil kahit na pwede nga nila itong gawin ay hindi naman ito tama. Kaya, seryoso nitong tinanong sa mga matanda na masaya ba sila na buhay sila dahil sa mga sinakripisyo nilang bata. Alam ng mga goblins na hindi iyon maganda pero wala naman kasi silang magagawa kung hindi nila iyon gagawin. Galit na sinabi ni Hyun na kung gagawin lang nila yon ng gagawin ay wala nang matitira sa kanilang lahi. Kaya, pasigaw nitong sinabi na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa labang iyon. Dinagdag pa niya na gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para walang mamatay na kahit sino at walang makuha sa kanilang territory. Simula daw sa mga oras na iyon, hindi nahahayaan ng ating bida na meron pang makuha sa kanila na kahit sino. Dahil sa mga sinabi ng kanilang lord ay nagkaroon ng bagong lakas ng loob ang mga goblins kaya bigla silang nagsisiga sa saya. Pagkatapos noon ay mabilis nang lumipas ang 4 na araw ng paghahanda at pagsisinay at makikita sa system na meron na lamang 3 segundo bago ang territory war. Nung natapos na ang timer ay lumabas na ang pulang notification na nagsasabing the territory war is starting. Pagkalabas ng notification na yun ay narinig agad sa buong lugar ang ingay ng ibang mga goblins. Ang kalaban ng ating bida ay ang Black Hill Goblins at makikita dito na malapit na ang mga ito sa teritoryo nila. Kalmado namang nakatayo si Hyun kasama ng iba niyang mga troops sa kanilang entrance at naghihintay lang sa kanilang kalaban. Nung nakita na nito ang kanilang kalaban ay sinabi agad ng ating bida na itaas na nila ang kanilang spears at maghanda. Hindi ito makikitaan ng kahit na anong takot dahil ginawa daw nila ang lahat ng kanilang makakaya sa 4 na araw nilang training. Kaya, ngumiti ito ng masama at sinabi sa mga kalabang goblin na pumasok na sila sa kanilang katapusan. Makikita sa pwesto nila Hyun na nasa kanya-kanya ng lugar ang lahat ng kanyang troops at naghihintay na lamang ng signal galing sa kanilang lord. Nung malapit na talaga sa kanila ang mga Black Hill Goblins ay medyo kinabahan ang mga kasama niya sa harap. Kaya, pinaalala nito sa kanila ang plano na walang gagalaw hanggang hindi pa nahuhulog ang mga siraulo sa ginawa nilang hukay. Pinapanood lang ng ating bida ang mga kalabang goblin sa pagtakbo papunta sa kanila at sinasabi na konti na lang ay mahuhulog na ang mga ito. Pero, napansin ng mga goblin sa harap ang napakalalim na hukay na nandoon. Kaya, tumigil ang mga ito sa pagtakbo at sinabi sa likod na kailangan nilang tumigil dahil merong pit sa kanilang harapan. Kaso, huli na ang lahat dahil hindi na ito narinig ng mga nasa likod na gigil dumiretso.
Dahil dito ay nahulog na ang mga nasa harap at tuloy pa rin sa pagtakbo ang mga nasa likod. Natawa naman sa kanyang nakita ang ating bida dahil tama kasi ang kanyang inisip na wala ring utak ang mga goblin na kalaban nila. Dahil sa nangyaring yun ay napangiti ng kakaiba si Hyun dahil nasigurado na niya ang kanilang panalo sa giyerang iyon. Habang tumatagal ay padami na ng padami ang napupunta sa ginawa nilang hukay. Kaya, sinabi sa kanila ng ating bida na ituloy lang nila ito hanggang sa makarating sila sa kanilang harapan. Makalipas lamang ang ilang minuto ay puno na ng goblins ang hukay kaya dumiretso na papunta sa harap ang ibang siraulo. Pinaliwanag naman ni Hyun na pag napuno na ang pit na yun ay imposible nang maka-atras pa ang mga kalaban. Hindi naman ito alam ng mga kalabang goblin kaya dumiretso pa rin ang mga ito papunta sa kanila. Doon na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na sisiguraduhin daw niya na pagsisisihan ng mga siraulong iyon na nagpunta pa sila sa kanilang territory. Nung makalagpas na ang mga Black Hill Goblins sa hukay ay binigay na ni Hyun ang unang signal. Simulan na daw nila ang pagpapaulan ng mga bato sa mga siraulo. Dahil sa kitid ng daanan ng entrance ay walang lugar doon para umiwas kaya sigurado ang pagtama ng mga bato sa kalaban. Nung nakita ito ng mga bagong dating ay inisip agad nilang bumalik sa likod. Pero, bago pa niya ito masabi sa iba ay natulak na siya ng mga tumatakbong goblins. Habang pinapanood ito ng ating bida ay pinaliwanag niya na hindi na sila pwedeng bumalik ng dahil sa pit at wala rin silang puwersa para dumiretso kaya para lamang silang target ng mga bato. Hindi naman unlimited ang kanilang mga bala kaya nung maubos ang unang batch ng bato ay diretso pa rin ang mga walang alam na goblins na galing sa likod. Inasahan din ito ng ating bida kaya nakangiti nitong tinawag ang kanyang mga kasama sa baba. Sinabi niya na itaas na nila ang kanilang mga spears at itutok ito sa harap ng kalaban. Nung malapit na talaga ang mga ito sa kanila ay binigay na ni Hyun ang command na advance. Sinabi din nito na paghakbang nila ng isa ay kailangan nila itong sabayan ng malakas na thrust o sundot. Dahil sa magandang pagpapatupad ng phalanx formation ay makikita dito na halos walang hirap nilang natatalo ang mga kalaban. Pero, ngayon lang nakaranas ng ganon ang mga troops ng ating bida kaya hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Napansin naman agad ito ni Hyun at sinabi sa kanila na kailangan nilang mag-focus. Pagkasaksak daw nila sa kalaban ay bunutin lang ulit nila ito at isaksak ulit ng walang pangangamba. Wag na wag daw nila itong bibigyan ng chance ang makaganti kaya patuloy lang si Hyun sa kanyang command na advance. Napansin na ng mga kalabang goblin ang lakas ng kanilang puwersa kaya tumigil muna ang iba sa pagtakbo. Makikita dito na dahil sa ganda ng kanilang plano ay nagkakagulo na unti-unti ang mga Black Hill Goblins. Nakita ito ng ating bida kaya masaya nitong sinabi sa kanyang mga kasama na umaayon na sa kanilang plano ang lahat ng nangyayari. Nakuha na daw nila ang momentum at konti na lamang ay mananalo na sila sa giyerang iyon. Pinuri niya ang kanyang troops at sinabi na ang lahat ng iyon ay dahil sa kanilang pagsisikap. Meron pa sana siyang sasabihin pero natigil ito nung meron siyang nakita sa kabilang dulo ng entrance. Isa itong malaking monster at ayon sa reaksyon ng mga kalabang goblins ay kilala nila kung sino ito. Nung nakapasok na ito sa kanilang lugar ay nakita agad ng monster ang nangyari sa kanyang mga kasama. Kaya, sumigaw ito ng napakalakas habang nakatingin ng masama sa ating bida. Pagkatapos noon ay bumuelo ito sandali at tumalon ng sobrang taas pa tungo kay Hyun. Nagulat naman ang lahat ng nasa harap dahil sa isang eagle ay nandoon na agad ang monster na iyon sa kanilang harapan. Nakakaloko itong tumingin sa ating bida at sinabi na mukhang wala palang kwenta ang bagong lord ng mga goblins na iyon. Ang mayabang na ito ay ang lord ng Black Hill Goblins na si Hobgoblin. Hindi naman nagpatalo dito ang ating bida kaya bumawi ito ng insulto pero inisip niya na mukhang malakas talaga ang lord na iyon. Hindi natuwa doon ang siraulo kaya tinakat nito si Hyun pero hindi pa rin ito tumigil sa pang-aasar. Kaya, sinabi sa kanya ni Hobgoblin na wag na nilang idamay ang kanilang troops at ang mga lords na lang daw ang tumapos sa giyerang iyon.
Hindi sigurado si Hyun kung tama ang kanyang intindi kaya tinanong nito ang Lord ng mga kalaban kung ang gusto ba nito ay mag one-on-one sila. Iyon ang gusto ng siraulo kaya niloko nito ang ating bida at tinanong kung natatakot ba siya doon. Hindi mapakali si Hyun sa gusto ng kalaban pero sinabi naman niya na hindi ito natatakot habang nakatingin sa taas. Napansin ng Musner ang pag-aalangan ng ating bida kaya sinabi nito na pwede naman na siyang sumuko agad. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon ni Hyun pero hindi nito sinagot ang sinabi sa kanya ng siraulo. Kaya, inasar pa niya ito lalo at sinabi na kung hindi siya lalaban ay papatayin nito ang lahat ng nandoon sa kanyang harapan. Bago pa nito masabi ang sunod niyang kalokohan ay bigla itong natigil dahil tinamaan siya ng bato galing sa taas. Kaya, tumingin ito doon at tinanong kung sino ang walang hiyang nanggulo sa sagradong one-on-one nanogram mga lords. Nagulat naman ito nung nakita niya na sobrang dami na palang malalaking bato na nahuhulog papunta sa kanyang direksyon. Dahil dito ay hindi na nakaiwas pa ang Lord at natabunan na lamang ng mga bato na galing sa langit. Wala nang nagawa si Hobgoblin kundi ang tanggapin ang kanyang kapalaran dahil naisahan talaga siya ng kanyang kalaban. Nung matapos na ito ay nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na pagkapanalo lang ang mahalaga para sa kanya. Bakit naman daw siya papayag sa one-on-one kung sigurado na ang kanilang pagkapanalo noong umpisa pa lamang? Nung tuluyan ng namatay ang siraulo ay lumabas na ang status ni Hyun na nagsasabing nanalo na siya sa territory war. Dahil doon ay napangiti ito ng totoo kahit kita sa kanyang itsura ang sobrang pagod. Binahagi na rin niya sa kanyang mga troops ang magandang balita at masayang sinabi na panalo na sila sa kanilang girera. Nagsaya naman agad ang mga goblins dahil hindi talaga nila inaakalang magagawa nila iyon. Sa bandang harapan naman ay makikita natin ang isang kalaban na goblin na hindi napuruhan ng mga bato at spears. Pero, bago pa ito makatakas ay tinutukan na siya ng ibang goblin ng spear sa mukha. Sinabi nila na kailangan agad nila itong patayin para tuluyan na silang makapagdiwang. Nakita naman yun ni Hyun sa kanyang pwesto kaya tinawag nito ang kanilang atensyon. Seryoso nitong sinabi na wag nilang itutuloy ang kanilang balak gawin sa kalabang goblin na yun. Hindi naman alam ng mga ito kung bakit sila pinatigil ng kanilang lord kahit kalaban naman ang kanilang papatayin. Nagtaka din dito ang lahat ng nakarinig doon kaya tumingin sila sa ating bida ng kakaiba. Tinanong lang muna sa kanila ni Hyun kung bakit ba nila ito gustong patayin kahit tapos na ang kanilang gyera. Sinagot naman siya ng isa at sinabi na ang mga uri ng goblin na yun ang laging umaatake sa kanila at kung hindi daw nila ito papatayin ay uulitin lang nila ito ng uulitin. Naglakad naman papunta sa kanila ang ating bida at sinabi na meron naman siyang punto. Pero, pag pinatay daw nila ito ay madadagdag lang ito sa mga bangkay na nandoon. At kung bubuhayin naman nila ito ay pwede nila itong maging resources at mapakinabangan sa hinaharap. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na nakabalik na sila Hyun sa kanyang trono kasama ng lahat ng mga goblins. Habang nakaupo ay binuksan nito ang kanyang system para makita kung ano ang mga nakuha niya sa gyerang yun. Ang unang lumabas dito ay ang level ng kanilang territory na ngayon ay level 2 na. Pinakita din dito na 47 pa rin ang kanyang goblins at 213 naman ang mga goblins na galing sa kalaban. Meron din ditong dried meat, mga prutas, at mga lumang leather na galing sa kanila. Nakakuha din ng bagong trait si Hyun na dense infantry na nagpapalakas ng morale at defense ng kayang troops ng konti. Nakasulat din dito na dahil tumaas na ng konti ang kanyang territory level ay lumawak na ng bahagya ang pwede niya makuhang impormasyon kay Wiki. Doon na sinasabi sa kanya nito na ang kasalukuyang lokasyon ng kanyang territory ay 12th floor of the underground demon realm. Pagkatapos nito ay tumayo na sa kanyang upuan ang ating bida at sinabi na konting pagkain lang ang kanilang nakuha at mahigit 200 goblins. Unti-unti itong naglakad pababa at sinabi na naiintindihan na niya ang kanilang sitwasyon. Pag hindi daw sila nakagawa ng paraan ay mamamatay lamang lahat sa gutom ang lahat ng nandoon dahil sa konti ng kanilang pagkain.
Kaya, nag-isip siya ng kung ano-anong solusyon at tinanong kung kailangan ba nilang magsimulang magtanim. Sinagot naman agad siya ni Wiki at sinabi na imposibleng magawa sa 12th floor ang ordinary agriculture. Naisip din naman ito ni Hyun pero meron itong nakita sa lapag kaya kinuha niya agad ito. Kung hindi daw pwede ang agriculture doon ay paano naman nagkaroon dito ng prutas na ganon? Kaya, tinanong ng ating bida ang mga goblin na kanilang natalo kung saan nila nakuha ang mga yon. Hindi naman alam ng mga ito kung dapat ba silang sumagot kaya tumingin lang sila sa ating bida. Nung napansin ni Hyun na walang balak sumagot ang mga ito ay sinabi niya na kung sino ang magsasalita ay aalisin niya sa listahan ng mga paparusahan. Agad namang nagsalita ang iba sa kanila at sinabi na nakukuha nila ito sa malaking puno sa gitna ng forest tuwing gabi. Sabay-sabay nagsalita ang mga goblin na ayaw maparusahan kaya pinatigil agad sila ng ating bida. At nung narinig na niya ang lahat ng mga sinabi ng goblins ay tumingin agad siya sa kanyang troops. Tinuro nito ang tatlo sa kanila at mabilis na pinapunta sa kanyang harapan. Sinabi niya sa tatlo na pagdating ng gabi ay kailangan nilang imbestigahan ang forest na tinutukoy ng mga goblins at kung meron talagang puno doon na merong prutas. Nung narinig naman ito ng ibang goblins ay nagtinginan agad ng kakaiba ang mga ito. Napansin naman ito ng ating bida kaya tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang problema. Dahil sa nakakatakot na tono ni Hyun ay sinabi agad sa kanya ng isang goblin na dahil ito sa forest na kanilang pupuntahan at ang nagbabantay doon. Nung tinanong siya ng ating bida kung ano ang itsura ng nagbabantay doon ay sinabi lang sa kanya ng goblin na hindi pa niya ito nakikita dahil hindi na daw nakakabalik sa kanila ang mga nakakakita dito. Inisip naman ito ng mabuti ni Hyun at sinabi na kahit ganon ay kailangan pa rin nila itong tignan. Dahil may importanteng impormasyon na nakuha galing sa goblin ang ating bida ay tinanong nito na dahil doon ay hindi na daw siguro siya paparusahan ng mga ito. Hindi naman pumayag dito ang mga kakamping goblins dahil sila daw ang laging umaatake sa kanila kaya kailangan daw nilang patayin ang mga ito. Dahil sa sinabi ng mga ito ay tinignan agad sila ng masama ng kanilang lord. Tinanong nito ang kanyang mga goblins kung sa tingin nila ay bakit kaya sila nanalo sa gyerang iyon. Dahil ba ito sa galing nilang makipaglaban o baka naman daw sa ganda ng kanilang strategy. Bago pa makasagot ang mga ito ay sinabi sa kanila ni Hyun na dahil lang ito sa swerte. Wala daw kasiguraduhang magiging swerte pa sila sa susunod na gyera kaya bago pa sila dumating doon ay kailangan na nilang maghanda. Panakat lang daw ang sinabi niya kanina na parusa sa mga bagong goblins at imbes na magsayang sila ng oras sa ganun ay kailangan na daw nilang umpisahan ang preparasyon. Iyon lang ang paraan para mag-survive sila sa lugar na yun kaya kung naiintindihan daw nila ang kanyang sinasabi ay wag na silang mag-isip ng kung ano-ano. Pagdating ng gabi ay makikita natin na lumipat muna ang ating istorya sa forest na tinutukoy ng ibang goblins. Dahil wala silang alam kung ano ang nandoon ay dahan-daang gumapang ang tatlong goblins nung malapit na sila sa gitna. Pero, bago pa nila makita ang hinahanap nila ay merong dumapong insekto sa paa ng isang goblin. Kaya, bigla na lamang itong napasigaw at napatadyak. Pinatahimik naman agad siya ng goblin sa harap at sinabi na alalahanang mabuti ang utos sa kanila ng kanilang lord. Kahit ano daw ang kanilang makita ay huwag silang hahawak ng kahit ano dahil ang kanilang misyon lamang ay tumingin at bumalik agad. Dahil doon ay nag-focus na ang tatlo at tahimik na ulit umabante. Makalipas lang ang ilang minuto ay tinapak ng nasa gitnang goblin ang nasa harapan. Nung tumigil ito at lumingon sa likod ay tinuro sa kanya ng nasa gitna ang kanyang nakita sa taas. Nasa lugar na kasi sila kung saan nagbabunga ng kakaibang prutas ang mga puno. Bago umalis ay tinignan muna nito ang eksaktong lugar kung nasaan sila at kung yun nga ba talaga ang prutas na kanilang hinahanap. Kaso, bigla siyang may napansing kakaiba sa tabi ng mga prutas. Sinundan nito kung saan yun nanggaling at nung nakita nila ito ay tinakpan na lang ng isang goblin ang kanyang bibig dahil muntik na siyang mapasigaw. Nababalot kasi ng kakaibang bagay na yun ang puno na kanilang kailangan.
Hindi lang yun ang kanilang napansin dahil nung nakita nila ang lapag ay meron dong malalaking butas. At dahil may kakaibang dumi sa mga butas na yun ay inimbestigahan ito ng goblin sa harapan. Noong nahawakan ito ng goblin ay napagtanto agad niya na dugo pala ang duming yun. Kaya, tumingin ito sa kanyang mga kasama at sinabi na kailangan agad nilang bumalik sa kanilang territory at sabihin ito sa kanilang lord. Sumunod naman agad sa kanya ang dalawa niyang kasama at nagsimula ng lumingon pabalik. Pero, bago pa makagapang ang nasa harap ay dumikit na sa kanya ang kakaibang bagay na nakita nila na nakabalot sa puno. At bago pa ito makapag-react ay nakita ng kanyang mga kasama na bigla na lamang itong nahila pataas. Bago pa sila makagalaw ay meron ng pamatak sa mukha ng isa doon galing sa lugar ng kanyang kasama. Nung napagtanto niya na dugo iyon ng kanilang kasama ay mabilis na itong tumayo sa kanyang pwesto. Tumingin ito sa kanyang kasama at sinabi na kailangan agad nilang tumakbo paalis doon ngayon din. Sa kanilang territory naman ay makikita natin na kinakausap ng ating bida ang kanyang mga goblins. At para makasigurado sa kanilang sinabi ay tinuro nito ang kanilang harapan at tinanong na pag diniretso nila yon ay darating ba talaga sila sa isang desert. Hindi naman alam ng mga goblin kung ano ang ibig sabihin ng disyerto kaya nakatingin lang sa kanya ang mga ito ng kakaiba. Para makasigurado ay tinanong ulit sa kanila ni Hyun kung meron bang lugar sa kanilang harapan na puro buhangin lang at wala ng iba. Nung sinabi nila na meron nga ay inisip ng ating bida na kahit simpleng salita ay nagkakalituhan sila kaya mukhang kailangan talaga nilang magsimula sa umpisa. Pero dahil sa sinabi sa kanya ng mga goblins doon ay nakagawa siya sa kanyang isip ng mapa ng lugar na iyon. Hindi pa rin daw ito masyadong masama dahil kahit papaano ay meron na siyang ideya sa lugar na iyon. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lamang siyang may narinig na malakas na sigaw. Nung nakita niya na nagmamadali ng sobra ang mga ito ay tinanong agad niya kung ano ang problema. At nung napansin niya na dalawa lang sila ay tinanong din niya kung nasaan ang isa nilang kasama. Pinaliwanag naman agad sa kanya ng dalawa na wala na daw ito dahil nahila ang kanilang kasama pataas. Hindi naman maintindihan ni Hyun ang kanilang sinasabi dahil masyado silang nagmamadali. Napansin naman niya ang kakaibang bagay sa balikat ng isang goblin kaya kinuha agad ito ng ating bida. Habang nakatingin sa bagay na iyon ay sinabi nito sa dalawang goblin na kumalma sila at sabihin ng maayos kung ano ang lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Habang sinasabi ng mga ito ang kanilang nakita ay napagtanto ni Hyun na ang kakaibang bagay na iyon ay sapot. At nung nabanggit din ng mga ito ang malalaking butas sa lapag na merong dugo, ay doon na nasigurado ng ating bida ang kanyang hinala. Ang bantay na sinasabi ng mga goblin sa forest na iyon ay isang malaking gagamba. Inisip agad ni Hyun na masyadong delikado ang gagamba na ganun ang sukat. Disadvantage daw ang isang forest laban sa malaking gagamba kaya malaki ang tsansang mahuhuli sila nito bago sila makagawa ng kahit ano. Pero pag hindi naman daw nila ito hinarap ay wala silang makukuhang pagkain at mamamatay lang din ang lahat ng goblins na nandoon. Nung naisip niya ang lahat ng iyon ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida at sinabi na kahit sa dati niyang buhay ay wala naman talaga siyang ginawang madali. Kaya, tinanggal na nito ang kanyang damit at sinabi sa lahat na wala naman silang magagawa. Maghanda na daw silang lahat at kunin na ang kanilang mga sandata. Kesa kasi maghintay lamang sa wala ay mas mabuti na daw na ngayon pa lamang ay harapin na nila ito at magpunta na sa forest na yun. Sa lugar ng monster, makikita dito na kasalukuyan na niyang kinakain ang goblin na nakuha niya kanina. Pinakita na rin ang totoong anyo ng kanilang mga kalaban at kung gaano ba talaga kalaki ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tumigil na sa paglalakad si Hyun at ang kanyang mga kasama. Dahil wala pang utos sa kanila ang ating bida ay nagpahinga muna ang iba dito. Pagkalipas pa ng ilang oras ay sinabi na ni Hyun na kanina pa sila sa harap ng forest pero hindi daw niya inaasahang wala pang sumasalubong sa kanilang monsters. Ang akala niya ay meron man lang isang sasalubong sa kanila pero kahit anino daw ay wala.
Kailangan kasi nitong makita ang kalaban para makakuha ng impormasyon pero dahil walang lumalabas ay inisip ng ating bida kung papasok na lang ba sila doon ng basta-basta. Sa likod naman ay makikita natin na merong goblin na kumakain ng dried meat. Nakita siya ng kanyang kasama kaya lumapit agad ito para kunin ang pagkain. Dahil doon ay napagtanto ni Hyun na hindi na sila pwedeng maghintay dahil konti na lamang talaga ang kanilang pagkain. Kinagat nito ang nakuha niyang sapot at sinabi na kung meron lang sana siyang paraan para wasakin yun ay mapapadali ang kanilang misyon. Habang sinusubukan niya itong putulin gamit ang kanyang ngipin ay napansin niya na merong tumatakbo sa gilid. Kaya, tinawag niya ang batang goblin at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Bago pa ito makasagot ay sinabi na sa kanya ng ating bida na walang kikilos mag-isa at bumalik na siya sa kanyang mga kasama. Wala daw sila sa forest na yun para maglaro kaya inutos niya sa isang goblin na pagsabihan ng lahat na huwag hihiwalay. Natigil naman ang kanyang sinasabi nung bigla na lamang kumidlat at kumulog ng malakas. Makikita sa ekspresyon ng ating bida na hindi niya inaasyan ang nangyari. At pagbuhos ng malakas na ulan ay napatingin na lamang ito sa langit at napaisip. Nung nakita niya na merong kuweba sa gilid ay sinabi niya sa lahat ng goblin na pumasok muna sila doon. Hindi makapaniwala si Hyun sa kanyang malas dahil bumabagyo din daw pala sa Demon Realm kagaya sa kanyang mundo. Naisip naman niya bigla ang supot ng gagamba at kung masisira ba ito sa ulan. Kaso, nung nilabas niya ito at hinayaang mabasa ay walang nangyari dito. Hindi naman masyadong umasa doon ang ating bida kaya pumasok na lang din ito sa kuweba para doon magpatila ng bagyo. Pagdating sa loob ay tinanong agad nito kung nandoon na ba ang lahat. Kailangan daw muna kasi nilang maghintay doon hanggang sa tuluyan ng mawala ang malakas na ulan. Habang nakatingin sa labas ay tinawag ng isang goblin ang kanyang lord ng dahan-dahan. Nung tinanag siya ni Hyun kung bakit ay kinakabahan itong sinabi na kulang daw sila ng isang goblin sa kuweba. Hindi naman agad nagpanik ang ating bida at tinanong muna kung sigurado ba talaga siya doon. At para hindi na sila manghula ay siya na mismo ang nagbilang sa kanyang mga kasama. Bago pa matapos ang kanilang lord ay lumapit na sa kanya ang tatlong maliit na goblin. Sinabi ng mga ito na ang kasama nila, ang muntik ng makatakas kanina ang wala doon sa kuweba. Nagalit naman doon si Hyun at pasigaw na tinanong kung may balak ba talaga itong mamatay. Alam naman niya na walang magagawang maganda ang kanyang galit kaya kumalma ito agad at inisip kung kailangan ba niya itong ipahanap sa ibang goblin. Pero, alam naman niya na mahina ang pag-iisip ng mga ito kaya baka bago pa nila mahanap ang bata ay mahuli na sila ng mga gagamba. Kaya, tumingin ito sa labas at sinabi na hindi pa naman siguro nakakalayo ang batang goblin na iyon. Kaya, kumuha ito ng gawa nilang spear at dumiretso agad sa labas ng kuweba. Alam naman ng mga goblin kung ano ang gagawin ng kanilang lord kaya sinubukan nila itong pigilan. Pero, sinabi nito na babalik din siya agad at seryosong inutos na walang lalabas ng kuwebang iyon hanggang hindi siya bumabalik. Habang naglalakad sa forest ay inisip niya na pwede siyang atakihin ng iba't ibang monster doon kahit anong panahon. Magsisinungaling daw siya sa kanyang sarili kung sasabihin niya na hindi siya natatakot. Pero, bilang isang leader ay kailangan daw niyang gawin ang bagay na yun kahit na ano pa ang kapalit nito. Natigil naman ito bigla sa kanyang paglalakad nung napansin niya sa lapag ang footprint ng batang goblin. Sinundan ito ng ating bida hanggang sa kanyang makakaya at nung nawala ito sa lapag ay tumingin-tingin siya sa paligid. Natigil ito sa paghahanap nung bigla na lamang kumidlat ng malakas malapit sa kanyang lugar. Pagkatapos noon ay merong narinig na sigaw si Hyun galing sa kanyang harapan. Doon kasi tumama ang kidlat at mukhang meron itong tinamaang monster. Napansin nito na papunta ito sa kanyang direksyon kaya tinaas nito ang kanyang spear at naghanda. Pero, ito lamang pala ang kanyang hinahanap na batang goblin. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanyang lord at sinabi na tulungan daw siya nito dahil merong masakit sa kanyang puwet. Hindi na nakapag-react doon ang ating bida kaya sinalo na lamang nito ang batang goblin sa kanyang kamay.
Sinubukan niya itong pakalmayin pero dahil sa sunog ay pumipiglas lang ito sa kanyang pwesto. Sakto naman ay may namuong tubig sa kanilang harapan kaya nilapag doon ni Hyun ang batang goblin. Nung nawala ang apoy sa kanyang likod ay makikita natin na kumalma agad ang bata. Doon na nagalit sa kanya ang kanyang lord at tinanong kung bakit ba siya umalis nang walang paalam. Naiyak naman bigla ang goblin at pinaliwanag na gusto daw kasi ng kanyang nakababatang kapatid ng prutas. Araw-araw daw itong umiiyak sa kanya nang dahil sa gutom kaya nung nakapunta sila sa forest ay naghanap agad siya ng pagkain. Naintindihan naman ito ng ating bida pero pinagalitan pa rin niya ang bata at sinabi na kahit ano pa ang rason ay hindi ito sapat para masunog ng buhay. Dahil sa sinabi niyang iyon ay bigla na lang may pumasok sa kanyang isip. Simula daw nung napunta siya sa Demon Realm ay wala pa siyang nakikitang apoy kahit saan. Meron naman agad na isip ang ating bida kaya tinanggal nito ang kanyang panlabas na suot. At dahil wala siyang kahit na anong gamit doon ay kinagat na lamang niya ito para magupit sa maliliit na parte. Pagbalik sa mga goblin ay makikita natin na lumabas ang mga ito sa kanilang kuweba. Sinabi naman ng isa sa likod na magagalit sa kanila ang kanilang lord dahil nilabag nila ang nag-iisa nitong utos. Alam naman ito ng goblin sa harap pero meron silang narinig na malakas na tunog sa direksyon ng lord kaya kailangan daw nilang itong iligtas. Nakita ng mga ito ang footprints nila Hyun kaya kahit natatakot ay tuloy lang sila sa paglakad. Tinuloy nila ito ng ilang minuto hanggang sa meron silang nakitang ilaw sa harap. Habang palapit sila ng palapit dito ay palakas ng palakas ang kanilang takot dahil wala silang ideya kung ano yun. Pero, napayuko na lamang ang mga ito nung nakita na nila ito ng maayos. Sa mga oras daw na yun ay nakaramdam ng sobrang pagkamangha ang mga goblin. Ngayon lang daw kasi sila nakakita ng nag-iisang liwanag na lumalaban sa gitna ng dilim. Lalo silang namangha dahil ang may hawak nito ay ang kanilang lord. Para sa kanilang paningin ay isang god ang ating bida na bumaba sa Demon Realm para tulungan sila. Nung napansin na ni Hyun na nandoon ang mga kasama niyang goblins ay tinanong agad niya kung bakit sila umalis ng kuweba. Pinaalala nito na kailangan nilang maghintay sa kanya pero hindi na ito nagalit dahil tatawagin rin naman daw niya dapat ang mga ito doon. Kanina pa rin ito iniisip ang sapot sa kanyang bulsa kaya nilabas niya ito at nilapit sa apoy. Nung nasunog ito at nasira ay namangha ang lahat ng nakakita dito. Sinabi ng ating bida na ang lahat ng iyon ay dahil sa batang goblin na umalis sa kanilang grupo para maghanap ng pagkain. Naisip naman ni Hyun na bigyan ito ng pangalan para naman hindi daw batang goblin ang tawag niya dito lagi. Simula daw sa mga oras na yun ay Kim Prometheus na ang kanyang pangalan o Kim Pro for short. Iyon daw ang kanyang napiling pangalan dahil siya kasi ang nagdala sa kanila ng apoy. Pagkatapos niya itong gawin ay meron agad lumabas sa kanyang system dahil meron na siyang napang-alanang residente ng kanyang territory. Sinabi rin dito na activated na ang effect nito kaya bigla na lamang lumutang si Kim Pro. Matapos ang ilang sandali ay bumalik na ito sa lapag habang binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi naman alam ni Hyun kung ano ang nagbago kaya tinanong agad nito si Kim Pro kung meron ba siyang nararamdamang kakaiba. Hindi naman agad ito nakasagot dahil pagkatapos ng nangyari ay nagdiwang ang lahat ng goblins para sa kanilang kasama. Hindi alam ng ating bida kung bakit sobrang saya nila pero kailangan muna nilang tapusin ang kanilang misyon doon. Kaya, pinatigil nito ang kanyang troops at sinabi na hindi pa ito ang oras para magdiwang. Pinalapit nito sa kanya ang lahat ng nandoon at sinabing bibigyan niya ang mga ito ng kanya-kanyang apoy. Simula daw sa mga oras na yun, sila naman ang aatake. Noong meron ng sandata ang lahat ay nagsimula ng maglakad ang mga ito papunta sa malalim na bahagi ng forest. Makalipas lamang ang ilang minuto ay pinatigil na ni Hyun ang lahat ng goblins at sinabi na nandoon na daw sila. Napansin agad ng ating bida ang mga kakon sa paligid kaya nilapit niya dito ang kanyang apoy. Hindi naman makapaniwala si Kim Pro at ang ibang goblins dahil nakita nila doon ang kanilang kasamahan na nawala kanina.
Napagtanto agad ng kanilang lord na doon siguro nilalagay ng mga gagamba ang kanilang mga pagkain. Habang nagpapaliwanag sa goblins ang kanilang lord ay meron na palang gagamba na bumaba mula sa gilid. Sa isang mabilis na iglap ay sinubukan agad nitong atakihin harap-harapan ang ating bida. Nakita naman ito ni Hyun kaya bago pa ito makalapit ay inatake na niya ito gamit ang kanyang apoy. Dahil dito ay hindi muna tinuloy ng monster ang kanyang atake at napaatras muna sa kabilang puno. Inisip ng ating bida na kahit ganun ang sukat nito ay parang gagamba pa rin yun sa kanyang mundo na takot sa apoy. Inisip niya ang pinakamadaling paraan para matalo ang lahat ng gagamba ng isang iglap pero merong malaking problema. Pag sinunog daw nila ang buong forest ay mawawala rin ang pagkukuhanan nila ng pagkain. Natigil naman sa kanyang iniisip ang ating bida nung nakita niya na sobrang dami ng gagamba sa paligid. At bago pa siya makapagsalita ay sabay-sabay na itong umatake papunta sa kanilang direksyon. Nakita naman yun ng maliwanag ni Hyun kaya hinarang niya ang kanyang apoy sa mga sapot bago pa sila mabalat nito. Pero, hindi alam ni Kim Pro ang gagawin kaya yumuko na lamang ito sa lapag at tinakpan ang kanyang ulo. Kahit ang mga matatandang goblin sa likod ng ating bida ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil nagkagulo lamang ang mga ito sa kanilang pwesto. Inisip ni Hyun na kaya ganun ang kanilang reaksyon ay takot siguro sila sa malalaking gagamba. Dahil dito ay sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang baguhin ang kanilang pag-iisip kaya tumakbo ito ng diretso pa punta sa isang gagamba. Ginamit niya ang kanyang hawak na apoy para bugawin ang ibang monster sa kanyang paligid. Nung wala nang nakaharang ay mabilis na niyang sinundot ng spear ang natitirang gagamba ayon sa kanyang plano. Nung naramdaman ni Hyun na wala na itong buhay ay inalis na niya ito sa kanyang sandata ng pinapakita sa kanyang troops. Sobrang namangha sa kanya ang mga ito dahil ngayon lang daw sila nakakita ng sobrang dali na pagpatay sa isang monster. Sinundan ito ng malakas na sigaw ng ating bida na nagsasabing hindi sila matatalo hanggang meron silang apoy. Kaya, seryoso nitong sinabi na alisin na nila at takot sa kanilang mga puso at sumugod na ng sabay-sabay. Dahil sa sinabi ng kanilang lord ay ginanahan si Kim Pro kaya sumigaw ito ng malakas at sinabing sugod. Narinig din ito ng ibang goblins at nung nagsimula ng tumakbo si Kim Pro ay sumunod na rin ang mga ito sa kanya. Nung nakita ni Hyun na wala na ang takot sa kanyang troops ay pinangunahan na nito ang kanilang pagsugod laban sa mga gagamba. Dahil sa bago nilang kumpiyansa ay makikita natin na madali lang nilang natatalo ang mga monsters. Kahit ang bata na si Kim Pro ay kaya nang pumatay ng gagamba na siya lamang dahil wala na ang kanilang takot. Inisip niya na matutuwa sa kanya ang kanyang lord kaya sinilip nito kung nakikita ba niya ang kanyang ginagawa. Kaso, nagulat na lamang ang lahat nung nakita nila na delikado na ang kanilang pinuno. Hindi rin kasi inaasahan ng ating bida na nag-iisip pala ang mga gagamba kagaya na lang ng sabay-sabay na pag-atake. Dahil sa biglaang attack na yun ay wala nang nagawa si Hyun kundi ang mahuli ng mga gagamba. Hindi alam ng mga goblin kung ano ang gagawin kaya pinapanood lang nilang mabalat ang kanilang lord ng walang laban. Nakita rin sila ng ating bida habang unti-unti siyang nababalot sa kakun. Inisip niya kung ano kaya ang mangyayari sa mga yun pag nawala siya. Sino na ang mamumuno sa kanyang territory at kung paano mabubuhay ang mga goblins na may iwan doon. Nung tuluyan ng nagsara ang kakun ay bigla na lang tumakbo papunta doon si Kim Pro. Umiiyak nitong tinawag ang kanilang lord nang wala nang ibang iniisip. Tinawag naman agad siya ng kanyang mga kasama at sinabi na wag muna siya masyadong lumapit doon dahil delikado. Hindi niya narinig ang mga sigaw ng goblins kaya nung nakita siya ng gagamba ay sinubukan agad nitong saputan si Kim Pro. Hindi naman ito pinansin ng bata dahil ang nasa isip lang niya ay hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang kanilang lord. Habang paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanyang isip ay naaalala niya ang lahat ng ginawa sa kanyang mabuti ng ating bida. Kaya, nag-activate na ang effect ng pagpapangalan sa kanya ng kanyang lord. Nakasulat dito na ang protection of flames has taken effect kaya bigla na lamang nagkaroon ng apoy na pakpak si Kim Pro.
Nagkaroon naman ng magandang ideya ang bata kaya niyakap nito ng mahigpit ang kakun kung nasaan ang ating bida. Dahil sa kanyang apoy ay dahan-daang nasira ang sapot na nagsasabit kay Hyun hanggang sa maputol na ito at mahulog. Ilang sandali lang ang lumipas ay nasunog na ng tuluyan ang kakun at nakawala na doon ang ating bida. Hindi alam ni Hyun kung ano ang nangyari pero ang una niyang nakita ay ang kakaibang Kim Pro na nakayakap sa kanya. Nagulat ito nung napansin na niya na merong apoy sa likod ng bata kaya tinawag nito ang kanyang pangalan. Pero bago ang lahat, pinaalis muna niya ito sa kanyang harapan dahil baka masunog daw siya nito ng buhay. Paglapag ni Kim Pro ay pinaikit agad nito ang kanyang mga mata at nag-concentrate ng sobra. Pagkatapos noon ay makikita natin na unti-unti nang nawawala ang apoy sa kanyang likod. Nung tuluyan na itong naglaho ay masaya nitong sinabi sa kanyang lord na pinatay na daw niya ito. Tinanong ni Hyun kung kaya ba talaga niya itong buksan at patayin ang kusa at proud itong tumango. Inisip ng ating bida na para pala siyang may sariling lighter at ganun pala kaganda ang epekto ng pagpapangalan sa lugar na iyon. Napansin din nito na hindi siya nasasaktan sa apoy ni Kim Pro dahil wala siyang bakas ng kahit anong sunog sa katawan. Naalala naman nito bigla na nasa gitna pa rin sila ng forest kaya tinignan agad nito ang kanyang paligid. Hindi ito makapaniwala nung nakita niya na tumatakbo na palayo sa kanila ang mga gagamba. Kaso, nung napansin ni Hyun kung saan sila pumunta ay nanlaki na lang ang mga mata nito. Nandoon pala kasi ang leader ng mga gagamba at kitang-kita ang pagkakaiba ng sukat nila at sa kanilang boss. Wala nang nagawa ang ating bida kundi ang dahan-daang kinan ang kanyang spear at maghanda sa laban. Sinabi na rin ito sa kanyang mga kasama na gawin ulit ang phalanx formation at pumila na sa harap. Pero, meron siyang napansing kakaiba sa kilos ng boss spider. Tama nga ang kanyang hinala dahil bago pa makapila ang mga goblins ay tumakas na ng tuluyan ang mga monsters kasama ang kanilang leader. Dahil dito ay huminga na ng maluwag ang ating bida at sinabi na buti naman ay tapos na rin ito sa wakas. Nakita rin ito ng mga goblins na nandoon kaya tinanong nila ang kanilang lord kung tapos na ba talaga ang kanilang misyon doon. Nung sinabi niyang oo ay makikita sa mukha ng mga goblin ang sobrang saya. Hindi lang yun ang kanilang ginawa dahil sumayaw pa ang mga ito habang sinasabi na natalo daw ni Kim Pro at ng kanilang lord ang lahat ng kalaban. Habang pinapanood naman ito ng ating bida ay inisip niya na lalo atang nagiging weird ang mga ito habang tumatagal. Nung kumalma na ang lahat ay inutos na ni Hyun sa kanyang troops na kunin ang lahat ng kaya nilang bitbitang prutas. Habang marami itong iniisip ay makikita natin na meron tumatakbo papunta sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi naman ito narinig ng kanyang lord dahil iniisip pa rin ito na kung kaya lang daw niyang dalhin ang lahat ng prutas sa kanila ay mawawala na ang problema nila sa pagkain. Dahil hindi pa rin narinig ni Hyun ang tumatawag sa kanya ay nagpapansin ito at harap-harapang tinawag ang kanyang lord. Kanina pa ito ginagawa ng goblin kaya nung nakita na siya ni Hyun ay pagod na ito at nagpapahinga sa lapag. Sinabi nito sa goblin na magpahinga muna sandali at dahan-daang sabihin kung bakit siya nito tinatawag. Hindi naman yun sinunod ng goblin dahil sinigaw agad nito na meron daw silang nakitang beast. Hindi naman alam ng ating bida kung ano ang aasahan kaya sinabi na lang nito na dalhin siya nito kung saan nila iyon nakita. Pagkalipas ng ilang sandaling paglalakad ay nandoon na sila sa lugar ng mga kakun. Sinilip nila ito ng mabuti at sinabi na tama nga ang report sa kanya ng goblin na yun. Pero, hindi sila sigurado kung normal lang ba ito na wolf o ibang klaseng monster. Pinaliwanag sa kanya ng goblin na lahat daw ng nasa loob ng kakun ay patay na at ang beast na yun lang daw ang nag-iisang buhay. Pinuri naman siya ng ating bida at sinabi na mahusay ang kanyang ginawa at sabihin lang agad sa kanya ang mga ganong bagay. Tatandaan daw niya ang ginawa niyang yun pag oras na ng kanilang performance review. Natuwa naman doon ang goblin kaya bigla na lamang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ang akala nito ay binigyan siya ng permiso ng kanyang lord para kainin ang wolf kaya sasaksakin na sana niya ito agad.
Hindi naman yun ang ibig sabihin ni Hyun kaya pinatigil agad nito ang kanyang goblin bago pa niya masaktan ang beast. Binatukan ito ng malakas ng ating bida at binigyan ng prutas dahil inisip nito na gutom lang siguro ang goblin na yun. Habang tinitignan naman nito ng mabuti ang wolf ay inisip niya na isa pa lamang itong tuta. Kung lumaki daw ito sa kanila ay pwede itong maging isang magandang asset ng kanilang territory. Pero kung hindi, kailangan nila itong patayin agad habang hindi pa masyadong lumalaki. Habang nag-iisip ng plano ay bigla namang nagising ang beast at unti-unting tumayo. Pagdilat nito ng kanyang mga mata ay ang ating bida agad ang una niyang nakita. Nagulat ang lahat ng nandoon dahil sa isang mabilis na iglap lamang ay tumalon ito papunta sa direksyon ni Hyun. Hindi na nakapag-react ang lahat dahil bago pa nila ito maarang ay naabot na nito ang ating bida. Pero, hindi ito masamang beast dahil dinidilaan lang nito si Hyun dahil sa tuwa. Kaya, tumingin agad ito kay Kimpro at sinabi na simula sa araw na yun ay junior na niya ang beast na yun at siya dapat ang mag-alaga sa kanya. Hindi naman alam ni Kimpro kung bakit siya ang napili ng kanilang lord pero wala naman itong magagawa kundi ang pumayag. Makalipas pa ang ilang oras ay tinitignan na ni Hyun ang lahat ng kanilang nakuhang prutas. Inisip nito na dahil doon ay matagal-tagal nilang hindi puproblemahin ang pagkain. Alam din ito ng mga goblins kaya kitang-kita sa kanilang mukha ang kaligayahan. Sinabi ng mga ito na ang lahat ng iyon ay dahil sa kanilang lord. Kung susundan at pakikinggan lang daw nila ito lagi ay hinding-hindi na daw sila magugutom kahit kailan. Bago umalis, merong napansing lugar ang ating bida sa gilid ng forest. Kaya, tinignan muna niya yun habang nag-iisip. Sa ibang bahagi naman ay makikita natin na tumatakbo si Kimpro papunta sa kanyang lord para ipagyabang ang dami ng kanyang nakuhang prutas. Nung nakita na niya ito ay agad niyang tinawag ang kanyang lord habang sinasabing tignan nito ang kanyang nakolekta. Kaso lamang, nanlaki ang mga mata nito nung nakita niya ang ginagawa ng ating bida. Napansin na rin naman siya ni Hyun kaya sinabi nito na sakto ang dating ni Kimpro. Kailangan pa kasi niya ng apoy kaya kung pwede daw ay magsimula siya doon ng isang malaking sunog.